Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about the monsters of Paracelsus. From the paper of J. Eugene Clay, Beasts, Humans, and Transhumans in the Middle Ages and the Renaissance. If you want to know more about Paracelsus, you can find out our earlier deep dive into him. Kumusta? Ngayon, sisirin natin ang isang medyo palaisipan na figura mula sa Renaissance, si Paracelsus. Si Theophrastus Bombastus von Hohenheim, yung 1493 hanggang 1541, tama ba? Doktor, pilosopo, laging nasa labas, naglalakbay. Oo, yun nga. Medyo complicated na tao, no? Puno ng kontradiksyon. So, ang pag-uusapan natin ngayon, hango dun sa sinulat ni Thomas Willard, yung The Monsters of Paracelsus. Yes. At titingnan natin yung kakaibang pananaw niya sa mga tinatawag niyang halimaw, tsaka kamangamangang nilalang. At ang gusto nating malaman dito, di ba, ay kung paano niya inaayos, kung paano niya binigyan ng sistema itong mga nilalang na to. Hindi lang basta kwentong bayan. Tumpak. Kasi para sa kanya, parang bahagi sila ng mas malaking picture. Yung kalikasan, yung plano ng Diyos. Lalo na dun sa Dinymphis, Sylphis, Pygmies, et Salamandris. Yon. At kung nagtataka ka, listener, kung saan ba nanggaling yung mga pangalang tulad ng gnome o sylph, dito natin medyo mahihimayan. Sige, simulan natin kay Paracelsus mismo. Ano bang context niya? Okay, nabuhay siya sa panahon na tinatawag na digrosive vende sa Europa. Malaking pagbabago talaga. Oo nga. At dahil palipat-lipat siya, napagsama niya yung formal na kaalaman sa medisina, tapos yung mga naririnig niya sa mga rural areas, sa mga syudad, yung folk knowledge, kumbaga. Oo, kaya may reputasyon siyang medyo kakaiba. May nagsasabing minamamaliit daw niya idang doktor. Pero at the same time, sobrang compassionate daw sa mga may sakit, sa mga nagdurusa. Exactly. At dito na papasok yung core idea niya, no? Yung paniniwala niyang lahat ng nilalang, kahit yung mga mukhang kakatuwa, yung mga monstrosities. Lahat yun, parte pa rin ng kalikasan. Parte ng plano ng Diyos. Hindi dapat automatic na isisi sa Diablo pag di mo ma-explain. Yun. Pinagsanib niya yung parang science nung panahon niya at yung religion. Makikita mo yan dun sa Philosophia Magna niya. Okay. So, punta na tayo dun sa sistema niya. Paano niya hinati-hati itong mga nilalang? May dalawang major categories siya, marvels or magnalia at monsters or monstra. Marvels and monsters. Pero pareho niyang tinawag na omens or omina, mga palatandaan, mga babala. Oo, mga sign daw. Pero ano yung pinagkaiba ng marvel sa monster para sa kanya? Dito nagiging interesting. Yung monsters daw, parang ano sila? Labag sa natural order, sa kaayusan ng kalikasan. Labag? Paanong labag? Madalas daw, bunga sila nung tinatawag niyang bawal at masamang pagsisiping. Example niya, yung tao at hayop daw pwedeng magresulta sa higante. Okay. So, hybrid na parang unnatural. Oo. At karaniwan daw, itong mga monsters baog. Hindi na sila pwedeng magparami pa. Parang dead end kumbaga. Got it. Isang paglihis na hindi na nagpapatuloy. Yung marvels naman. Ito, yung mga elemental spirits. Elementar Geisten. Ang pagkakaiba nila, nabubuhay daw sila sa loob mismo ng mga elemento. Sa loob? Hindi katulad natin. Hindi. Tayo kasing mga tao at hayop nasa labas tayo ng elements. Pero gumagamit tayo nito. Sila nandoon mismo sa tubig, hangin, lupa, apoy. Okay. Sige, isa-isahin natin. Sa tubig, ano meron? Andyan yung mga nymphs. Tinatawag din niyang undines or melusines. Nymphs? Parang familiar yan. Oo, at ang paniniwala pa niya, pwede silang mag-asawa ng tao. Para saan? Para magkaroon ng kaluluwa. Teka, wala silang kaluluwa? Meron silang intelligence, may spirit, pero yung immortal soul na bang tao, wala daw sila nun. Unless makasal sa tao. May kwento nga tungkol kay Count Stauffenberg at isang Wasserfrau, di ba? Oo, narinig ko na yan. Pero teka, sabi mo Marvel sila. May twist ba dyan? Meron.
Kapag daw yung nymph nalihis, naging masama, nagiging siren or minsan tinatawag niyang monkfish, at ito, considered na niyang monster. Okay. So pwedeng mag-transform from marvel to monster. Sige, lipat tayo sa hangin. Ano dun? Yung mga sylphs, sila yung mga elemental ng hangin. Medyo ethereal sila, no? Sylphs. Okay. Tapos pag nalihis din sila. Ayun, nagiging higante naman daw sila. Monster ulit. Grabe. Pattern to Sunod, lupa. Dito na ba yung mga sikat? Oo, dito napapasok yung mga gnomes o pygmies din daw. Sila yung nasa ilalim ng lupa, tagabantay ng mga mineral, ng mga treasure. Gnomes. So si Paracelsus pala talaga yung nagpasikat niyan. Isa siya sa mga nagbigay ng specific na pangalan at role sa kanila. Oo. Pero same pattern kapag sila ay naging masama or nalihis. Nagiging duwende. Monster na naman sa classification niya. Duwende, okay. Last element, apoy. Nandyan ang mga salamanders. Although, mas prefer daw ni Paracelsus yung tawag na Saldini or Ethnici, mga spirit ng apoy. At pag naligaw ng landas? Nagiging will-o'-the-wisps. Yung parang mga bolang apoy na lumulutang, San Telmo sa atin, na monster din ang tingin niya doon. Okay, malinaw na yung 4 na marvels at kung paano sila nagiging monsters. Pero balik tayo dun sa sinabi mong pareho silang omens, mga babala. Paano yun nag-work? Ito yung mas malalim na layer. Yung mga naging monstrous offspring, sirens, higante, duwende, will-o'-the-wisps, hindi lang sila basta, alam mo yon, pagkakamali. So may purpose pa rin sila kahit monsters na sila? Para kay Paracelsus, oo. Ang paglitaw daw nila ay parang simptomas. Simptomas ng problema sa lipunan. Tulad ng ano? Tulad ng pagbagsak ng isang pinuno, paparating na sunakuna, matinding kahirapan, o kaya malaking pagbabago sa community. Kahit sila monsters, nagsisilbi pa rin silang babala under God's plan. Ito yung attempt niya na i-rationalize yung mga nakakatakot, no? Interesting na framework, pero hindi lang elemental spirits ang tinutukan niya, di ba? May iba pa. Oo, marami pa. Nandyan yung homunculus. Homunculus. Ano yun? Parang maliit na tao. Exactly. Maliit na tao na artipisyal daw na ginawa. Hindi sa natural na paraan, kundi galing sa similya ng lalaki, pinainitan sa dumi ng kabayo, or sa isang special na lalagyan. Grabe! Tapos, pinakain daw ng dugo ng tao o orpiment. Sabi niya, matalino daw to pero mahina ang katawan. At importante, walang kaluluwa. Kaya kinokonekta niya rin sa mga monsters dahil sa unnatural origin. Wow! Parang early concept ng artificial life. Ano pa? Binanggit din niya yung incubi at succubi. Mga demonyo na nasa gitna din ng physical at spiritual world. Mapang-akit daw. Okay, demons yun. Meron pa? At siyempre, yung basilisk, na ang pinangmulan daw, naku, grabe, dugo ng regla. Ha? Totoo ba yan? Well, yun ang paniniwala niya or yung mga kwentong nagather niya. At tinuring niya itong halimaw sa lahat ng halimaw. Siguro dahil sa origin na very taboo, tsaka yung power niyang makamatay sa tingin. Ang wild ng mga ideas niya? Mula elementals hanggang artificial beings, hanggang demons? Oo nga. At bilang legacy, no, si Paracelsus talaga ang nag-cement ng idea ng sylph at gnome sa Western imagination. Ginamit pa nga ni Alexander Pope sa tula niyang Rape of the Lock. So may influence talaga siya. Malaki. Kasi sa ilalim ng lahat ng ito, naniniwala siya na lahat ng nilikha konektado sa tinatawag niyang divine imagination. Lahat may lugar, kahit papano. Okay, so para i-wrap up natin itong pagtalakay, si Paracelsus hindi lang siya basta naglista ng mga kakaibang nilalang. Talagang sinubukan niyang mag-impose ng order. Oo, lumikha ng sistema para i-explain itong mga supernatural na bagay na to, bilang bahagi pa rin ng mas malaking divine order, na may clear distinction between yung marvelous na nasa loob ng nature at yung monstrous na nasa labas or paglihis. At para sa iyo na nakikinig, bakit kaya ito relevant pa rin? Oo nga.
At parang pinapakita nito kung paano sinubukan ng mga tao noon na i-make sense yung mga bagay na hindi nila maintindihan. Yung mga natural events, pati na yung mga social anxieties nila. Naghahanap sila ng pattern, ng meaning. Oo nga, at parang hinahamon din tayo nito na tingnan yung sarili nating mga kategorya ngayon, no? Paano ba natin iniintindi yung mga bagay na di pangkaraniwan sa panahon natin? Patit ko na yung iiwan nating provocative thought para sa iyo. Sige. Naniniwala si Paracelsus na mas lumalabas daw itong mga nilalang na to habang papalapit ang milenyo, yung katapusan ng panahon. Sa panahon natin ngayon, na aminin natin, puno rin ng mga anxieties at pag-asa. Oo naman. Ano kayang mga modern nilalang? Metaphorical man o hindi? O mga penomenang mahirap ipaliwanag ang pwedeng nagsisilbing omens para sa atin? Ano kayang mga salamin sila ng ating collective fears and hopes bilang isang lipunan ngayon? Wow, malalim yun. Isang magandang tanong para pag-isipan.